may freeze order para sa assets ni late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Hiniling ito ng AMLAC matapos ang biglaang paglobo ng kanyang yaman. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aprobado na ng Court of Appeals ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council na patawan ng freeze order ang assets ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at ng kanyang mga anak. Ayon yan sa isang March 2 resolution ng CA Special 5th Division. Kabilang dito ang nasa 31 bank accounts, 25 insurance policies at 6 na motor vehicles. Tingin ng AMLAC, may probable cause para sabihing lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang dating Undersecretary. Grossly disproportionate daw kasi ang recorded bank transactions niya kung ikukumpara sa kanyang sweldo. Base sa investigasyon ng AMLAC, aabot sa 213,000 to 228,000 pesos ang monthly salary ng isang undersecretary, ayon sa open source information. Ayon naman sa bank documents na isinumite ni Cabral sa Philippine National Bank, nasa 100,000 pesos lang daw ang kanyang declared na sweldo. Pero nasa 676 million pesos daw ang recorded inflows ni Cabral mula 2015 hanggang 2025 matapos niyang umupo bilang undersecretary noong 2014. Katumbas ito ng 483% na paglobo base sa yearly average mula sa halos 87 million pesos worth of recorded inflows bago siya maging USEC. Aabot naman sa 789 million pesos ang kanyang recorded outflows mula 2015 hanggang 2025. Nakatumbas ng 511% increase based on yearly average. Kung ikukumpara sa recorded 96.8 million pesos bago siya naupo bilang undersecretary. Ayon sa AMLAC, galing sa inter-account transfers o magkakaparehong bangko at investment-related transactions ang perang pumapasok at lumalabas sa bank accounts ni Cabral. Ang pinakamalalaking halaga raw nito ay naitala mula 2022 hanggang 2024 kasabay ng kasagsagan ng flood control anomalies. Ayon sa AMLAC, kung titingnan ng transaction flow ng perang dumadaan sa mga bank account ni Cabral, makikita raw na hindi ito galing sa routed salary or compensation, lalo na't bigla na lamang daw sumulpot ang high-value transactions mula 2022. Isa sa mga naging grounds ng AMLAC para isagawa ang investigasyon ay ang affidavit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kasalukuyang nasa Witness Protection Program ng Department of Justice. Dito sinabi ni Bernardo na nagdedemand umano si Cabral ng 25% na komisyon para sa mga proyekto ng DPWH. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Ayon sa Court of Appeals resolution, ngayong araw nakatakda ang hearing kung ililift, imomodify o i-extend ang freeze order. Una nang sinabi ng DOJ na bagaman pumanaw na si Cabral at absuelto na siya sa kanyang criminal liability, posible pa ring maghain ng civil forfeiture cases ang gobyerno para mapreserba ang kanyang assets. Ibig sabihin nito, hindi ligtas sa accountability ang mga pag-aari ng yumaong former DPWH Undersecretary. Sakaling mapatunayan na ito ay ill-gotten wealth. Ayon sa legal counsel ni Cabral, hindi sila magbibigay ng komento o kahit na anong impormasyon kaugnay ng freeze order, alinsunod sa mga probisyon ng Anti-Money Laundering Act. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.